Magandang gabi po, brothers and sisters, at sa lahat ng nanonood sa ating Facebook channel. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 6, versikulo 30 hanggang 34. Sinasabi dito, pinakain ni Jesus ang 5,000 mga tao dahil sa kanyang habag at awa. Pagnilayan natin ang salitang habag at awa. Tunay na mahabagin ang Diyos. Kahit minsan ay nakakalimot tayo. Sa normal nating buhay, kaakibat ng pagiging abala sa lahat ng bagay. Sa trabaho, sa pag-aaral, pagdalo sa mga okasyon, sa pamamasyal, at kung ano-ano pang mga kasiyahan na nasa paligid lamang natin. Dahil dito, minsan ay nakakalimot tayo. Linggo na pala, kailangan kong magsimba. Kailangan nating makinig sa salita ng Diyos. Pero minsan dahil sa pagod natin, ay hindi na natin magawa. Kaya sinasabi dito na isasantabi ng mga tao o natin ang pagsisimba. Nalimutan natin ang salitang pamamahinga. Nalimutan natin na kailangan nating magsimba, na kailangan nating makinig sa salita ng Diyos. Ito yung ginamit na salita na Jesus. Wala na silang panahon kumain. Ano kayang pagkain ang nais niyang ipakahulugan? Sa normal nating pang-araw-araw, ang tao ay kailangan kumain upang tayo ay maging malakas, upang tayo ay mabuhay. Subalit ang kahulugan ng pagkain sa sinabi ni Jesus ay ang pakikinig ng salita at pangaral ng Diyos, upang hindi tayo maligaw, upang hindi tayo mawala, at upang parati tayong nasa kanyang piling. Ayaw ng Diyos na matulad tayo sa mga tupang walang pastol. Kaya naman po, ang aral na pwede nating makuha sa Ebanghelyong ito, huwag tayong makakalimot. Magsimba tayo parate, makinig sa salita ng Diyos. Sabi nga po, una sa lahat, ang Diyos at ang lahat ng bagay ay susunod. Huwag natin masyadong pakaalalahanin ang ating mga problema sa buhay sapagkat hindi ito nawawala. Subalit ang laging nakakasigurado tayo ay naandyan parati ang Diyos. Lagi tayong ginagabayan, lagi tayong kinaaawaan. Katulad ng mga tupa na kailangan niyang ipastol para hindi ito maligaw. Kailangan nating pakaisipin na ang lahat ng pagkaabala natin sa buhay ay laging may pahinga, laging may oras maglaan para sa Diyos. Nawa ay may natutunan po tayo sa aking ibinahagi sa araw na ito. Naniniwala po ako na sa lahat ng mga problema natin ay parati siyang nandyan. Lagi siyang nahahabag at laging naaawa sa atin. Wala siyang pinipili maging sino man tayo. Sa huli, mas piliin natin maging karapat-dapat sa harap ng Diyos. Mas piliin natin magpahinga at makinig ng kanyang mga salita. Nawain may natutunan po tayo sa aking pagbabahagi sa oras na ito. Maraming salamat po. At sa huli, inaanyayahan ko kayo na parating makinig o mag-subscribe po tayo or i-download ang Facebook apps or mag-register po tayo sa www.facebook.ph. Maraming salamat